ang paglilibing na sa Panginoong Hesus matapos na siya ay mamatay. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang nakagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ito ho yung kabuuan. Ganito ho kami ni Kuya Bert dito sa Ebanghelyo ho. Amin hong binubuong basahin, hindi ho kami paputol-putol lamang. Binabasa ho na pagkatapos binibigyan ho ng reflection ni Kuya Bert. Dito ho napansin ko rito, Kuya Bert, na magtatakip silim na itong si Jose na taga Arimatea, iginagalang nakagawa doon ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ho, sa aking pagkaalam, Kuya Bert, ito ho'y isang pinakamataas na hukuman nung kapanahunan ng Panginoong Hesus, ng mga kaharian na binubuo ng 70 kagawad ito, ng mga namumuno, itong Sanhedrin, na pinamumunuan ng mga saserdote. Pero ito ho'y kagawad ng ng Sanhedrin, dun sa mataas na kapulungan na yun na naghuhukom na siyang nag-aaral ng mga kaparusahan. Napansin ko rito itong Sanhedrin na ito, na si Jose na ito nagkaroon ng lakas ng loob na magpunta sa hari kay Pilato. Binibiro, pambira ngayon yung ikaw taga-hukom ka, ikaw ang mangunguna pa, para lamang ho maibaba na ito. At malaki ang papel na ginampanan nito. Sa buhay natin ngayon, marami din ho ngayon, yung kahit na ho sabihin pa na sila'y nasa ibang kapangyarihan, pag dumating na yung tawag sa kanya ng Panginoon na siya'y maging tagasunod nito, ibinabaliwala niya yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pananalig at pananampalataya hindi ho nag-iiba sa Panginoon. Sa ngayon ho, meron ho tayong mga ganito, Kuya Bert? Marami, Kuya Ming. No? Kuminsan nga takot sila Takot lamang. Pero hindi sila makapagsalita. Pero sa kanilang kaisipan at puso, yung buo nilang pananalig sa Diyos, lalo na sa katotohanan, ay nandoon sa kanila. Kung merong pagkakataon, ito ay kanilang ginagawa, lalo't ito'y kabutihan. Katulad ng ginagawa ngayon, ginawa ni Jose ng Arimatea. Ito'y kabilang sa Sanhedrin. Katulad nga ng sabi mo, inilalarawan mo, yung Sanhedrin parang pinakamataas na ng hukom noong panahon na yon. Ito ngayon ay kabilang sa CBCP. Kalipulan ng mga obispo. Kasi ito matatanda matatanda. So ito yung kalipulan ng mga obispo. Iba't ibang bahagi ito. No? So, kung titingnan mo rito, kung anong desisyon doon ng CBCP, yun ang matutupad ng ating kaparian. Bakit dito po dito na sa dami ng mga tao hindi ho napalagay sa ating banal na aklat na sumama sa paglilibing, sumama roon sa pagkukuhan? Bakit napansin ko rito, ilan lang ko sila na naroon, natatakot sila ng mga... Yun nga, sinasabi ko kaninang, lalo na nung pinaliwanag ko, lalo na itong kanyang mga alagad Doon sa ibang ebangelista, isa lamang nandun Natakot. Si Juan lang Masyado ang takot sa mga hari ng mga panahon. Kaya gano'n din tayo Takot tayo, Kuya Ming. Kuminsan, katulad halimbawa, takot tayo lumaban. Lalo na sa nasa katuwiran tayo. Dahil natatakot tayo kahit na nasa katotohanan. Naintindihan ng Panginoon. Yan, amen. Naintindihan ng Diyos yan sa atin. Pero,
Hindi dapat yon. Mhm. Dapat nating ipagtanggol Kung ang anong Panginoon. katotohanan. Kung ano ang katotohanan. Amen. Gagawa tayo ng paraan. Katulad ng ginawa ni Jose ng Arimatea. Mhm. Gumawa siya ng paraan. Hindi niya linabanan itong mga kasama niya sa Sanhedrin. Bagkus nung malaman niya na patay na ang ating Panginoon, gumawa siya ng paraan at hiningi kay Pilato ang bangkay ng ating Panginoon. At inilagay sa dapat kalagyan, Kuya Min. Sana ganito ang magiging ayos natin. Ang problema, Kuya Min, kung sino pa yung nasa kandili ng Panginoon, siya pang hindi nagmamalasakit no? So, ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos ay huwag nating pakawalan. Katulad ng nangyari kay Jose ng Arimatea, nang bigyan ng Diyos ng pagkakataon upang maisalba ang bangkay ng ating Panginoon at hindi mapariwara. Siya mismo ang lumapit kay Pilato upang ito ay kanyang mailibing ng maayos at napakaganda ng kanyang ginawa. Tinitiyak kong ito'y kasama na ng Diyos sa kanyang kaharian. Salamat. Nung panahong yun, Kuya Bert, ang mga tao ay nabuhay sa isang environment, sa isang kapaligiran, sa isang panahon na sakop sila at takot sila sa mga hari Ang mga tao hindi ho ba? Totoo, Kuya. Nung panahong yun. Takot na. Kaya ang kanilang dinidiyos hari Oo. Yung mga haring ito Oo. Yun ang kanilang dinidiyos nung panahong yun Lalo na si Cesar. Kaya nung dumating na itong nagpapahayag ng mabuting balita na ang ipinupunla sa isipan at damdamin ng tao ay ang kaharian ng kanya ama sa langit. Naisip nitong mga taong ito sa ilalim ng kapangyarihan ng mga haring ito na magtatayo pa ng isang kaharian ito Oo. Kung kaya ito'y pininsala ng mga tao noon. Totoo yan, Kuya. Kaya nga, pati itong mismong si Pilato hindi siya makapaniwala. Dahil alam niya na ito'y hari Hari, oho. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, meron siyang iniisip at damdamin na ito talaga ay isang hari. No? Kaya nga, siya pa nga ang nagpalagay doon sa itaas ng krus ng ating Panginoon, hari ng mga Hudyo. Dahil yun ang kanyang pananalig, yun ang kanyang paniniwala. Yun nga lang, hindi siya makasuway. Takot siya sa mga Hudyo. Dahil siya baka maghimagsik sa kanila at maghimagsik sa kanya at maisumbong siya kay Cesar at maalis siya ng pwesto. Ganyan din ngayon. Maraming natatakot. Maraming gustong lumaban. Lalo na siya nakakataas sa kanila. Katulad nung hindi nila masagawa. Sinabi nyo kanina, katulad nung isang kawal na tagasunod ng mga hari ito, talagang makapangyarihan yung kanyang mga amo noon ng mga hari. Pinatunayan niya na tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Hindi Totoo ba? nga yun, Kuya. Pinibiro nyo yan? Oo. Panahon na yon. Kaya nga, dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, napakaganda ng mga tanong mo. No? Sana sa buhay natin, yung katotohanan, Amen. huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag natin siyang iiwanan. Kahit na ano pong mangyari sa ating buhay. Ito ang sabi nga ni San Pablo, kahirapan, hindi tayo mapagwawalay sa Panginoon. Pero marami, Kuya Min, Pagdating sa kahirapan, nawawala na nawawala na yung pananalig nila sa Diyos. Yun ang hindi dapat mangyari sa buhay ng Amen.